nakakakengkoy dyan talaga kasi, bakit ba yung ombudsman natin patola? Nakikialam. Sa halip na imbestigahan niya yung flood control, napikon siya rin sa mga fake news na na-hospital daw siya. Yun ang pa imbestigahan niya. Nagtiting naman dami-dami mo dapat yung imbestigahan. Oo, bago kengkoy pa yung assistant niya. Ano masasabi mo doon sa sinasabi ni Remulla tungkol sa ni share ni Leviste, binentang share ni Leviste sa solar? Ganon? Hindi, ang nakakakengkoy dyan talaga kasi, bakit ba yung ombudsman natin patola? Nakikialam. Hindi patola. Patola. Di ba? Yung sa halip na imbestigahan niya yung flood control, napikon siya rin sa mga fake news na na-hospital daw siya. Yun ang pa imbestigahan niya. Nagtiting naman Mr. Ombudsman ang dami-dami mo dapat yung imbestigahan. Oo, bago kengkoy pa yung assistant niya, si Clavano. I-authenticate daw ni Leviste yung impormasyon na binigay sa kanila. Kayong ombudsman, di kayong mag-authenticate. Yung anonymous nga. Pwede niyong imbestigahan. Nasaan nyo lahat ng poder? Nasa ombudsman. Wala sa congressman. Binigyan kayo ng tip, kayo mag-authenticate. Katamaran yan, Clavano Ba't gawa mo ba kasi dyan? Paulo Santiago. Annabel Lopez. Yung sinabi ng Korte Suprema doon sa kaso tungkol sa General Appropriations Act. Yung PhilHealth. Yung pinatatanggal niyang 89.9 billion sa PhilHealth. Pagkatapos, di ba, ang nakuha pa lang 60. 60 pa lang. Oo, nung kukunin yung iba, tiniro. So, hindi nakuha. Ngayon, pinababalik, hindi naman binabalik. Yung kinuha, hindi binabalik. Ang ibabalik, yung pa sa 2026. Yung sa 2026 budget. Hindi tama di ba? Explain na natin yan kung ba't hindi tama. Pag binababalik sa'yo, yung kinuha mo, yun ang ibalik mo, hindi mo kukunin sa iba. Yung iba. Di ba? Oo. Halimbawa, may utang ako sa'yo. 1,000 piso. Sabi mo, ibalik mo na yung utang mo. Di ba? Oo. Sa halip na ibalik mo, umutang ako sa iba, binigay ko sa'yo, may utang ka na naman. Patay. May utang ka naman ako, di ba? Opo. Yun ang mabigat. Oo. Sinabi ng unconstitutional yun kasi yun daw ay pondo na nakalaan para sa mga mahihirap, sa mga senior citizen, sa mga may kapansanan. Ba't kukunin mo? Yan. Allotted na talaga. Ngayon, sinabi na rin ng Korte Suprema doon sa Belgica case, 2013. Yung pork barrel, yung mga unprogrammed funds, ay unconstitutional. Yan. Nagkaroon na ng unprogrammed appropriations. Di ba? Opo. Sa 2025, nagkaroon na ng iskandalo dyan kasi ginamit sa flood control. Na pinagkukurakot, di ba? Meron na naman sa 2026. Sinabi na po ng second chance na yan. Oo nga bago hihingi siya ng second chance, wala na. No more chance. Parang si Bea Alonso, saka si John Lloyd, di ba? One more chance. No more chance na yan. Okay. Sinabi na doon sa desisyon ng Korte Suprema na yung mga unprogrammed appropriations sa GAA, ito ang sinabi ni Justice Ramon Paul Hernando. Yan ang medyo nagtatago yata siya ngayon. Hernando's Hideaway Hideaway. Kanta yan. Hernando's Hideaway. Ole. Okay. Sabi ni Justice Hernando, hindi siya nag-hide away dito, anong sinabi niya? Ang unappropriated appropriations ay, quote, unconstitutional in any form. Unquote yan. Bakit? Unang-una, itong mga ganito ay rider. Hindi rider yung nagmumotor, Ibig sabihin kasi sa batas, dapat, General Appropriations Act. Appropriations lang na present for dapat appropriation is specific. 100 milyong piso para dito, 100 milyong piso para doon, 1 bilyong piso para dito. Yung rider, yan ay pinagbabawal ng konstitusyon because ito yung tinatawag nating singit.
Hindi pwedeng magsingit ka sa isang batas na hindi nakalagay doon sa title ng batas. Allocated na, di ba, sir? Oo, kasi malilito yung lehislatura, malilito yung taong bayan. Parang niloloko mo eh. May singit eh. 'Di ba? Parang isang bundle ng 1,000 piso, siningitan mo ng 100 pesos. Parang gano'n yun. O di nanlin lang ka, 'di ba? Pagbilang noon 100 pieces, pero 99 pieces lang yung 1,000, may 100 pesos na siningit ka. Di 99,100 lang ibig yun. sabihin may ghost pa rin dyan. Ghost na yan. Oo, kasi sabi ni Justice Hernando, they create unregulated space where discretion replaces discipline. Kasi di ba dapat nagbabantay ka? Yes. Ang nagbabantay ay ang House. Katulong ang presidente, siya ang nag-i-implement. Dapat may disiplina, may pagtitipid. Hindi porket binigyan ka ng, halimbawa tayo, 1,000 piso, lulustayin mo lahat yun. Di ba? O dapat may disiplina. Ito, nawawala ang disiplina. Kasi nilalagay nilang yung for later release. Yung sinasabi ni Auntie Claire, dinidepensa pa niya. Meron daw mga requirements yan para ma-release. For later release, yung unprogrammed appropriations. Yun nga ang sinasabi ng Supreme Court na hindi dapat ginagawa. Kasi nagkakaroon ng discretion. Ayun na. Kung i-release o hindi po pwede yun. Pag in-appropriate mo, halimbawa 100 million para sa bakuna, i-release mo yun. Yes. Hindi pwedeng hindi mo i-release. Within that day, parang gano'n. Within that fiscal year. Within that fiscal year, halimbawa 2026, i-release mo yun. Yun. Hindi pwedeng, meron dito, maaring i-release ko to, maaring hindi. Malabo yun. O paano yung kwenta noon? Di ba? Walang kwenta. Walang kwenta. Yun ang sinasabi. Ito yung tinatawag tuloy na shadow funds. Kung may ghost project, may shadow funds. Bago yan Sabi ng Supreme Court, etong mga shadow funds na may standby authority ay matter of convenience that allows the government to spend money without the specific oversight required for programmed items. Kasi yung programmed items, halimbawa, di ba, GAA, pinag-uusapan yan, halimbawa, 100 million para sa bakuna. Pinag-usapan yan. Talagang dapat 100 million. Kasi bakit 100 million? Ito ang presyo per bakuna. Halimbawa, piso. Sabihin na natin piso para madaling usapan. For 10 piso, for 10 million people, 100 million. Di ba? Napag-usapan nyo, anong program? Bibigyan namin ang lalawigan ng yung distrito ni Luistro ng 100 million. Pero pag-usapan pa natin kung i-release ko o hindi. Ayun na, patay na. Paano yun? Di ba? Walang oversight. Hindi na pag-usapan kasi hindi malaman kung i-release o hindi. May word para saan ba yun? Sabi nila, stick to the plan dapat. Ayun ang mabigat. Yun ang mabigat dito. Kaya sinasabi, yung depensa Anti-Claire, sala na naman po kayo Anti-Claire. Siguro sumakit ang tiyan nyo nung tinuturo yan doon siguro may LBM ka nung tinuro yan sa constitutional law, absent ka, di mo. Hindi, lunchtime ngayon. LBM lang naman siguro sumakit ang puwet. Nagka-almoranas, hindi nakapasok. Yun. Baka gano'n na nangyari kay Anti-Claire kasi hanggang ngayon dinidepensa pa niya Parang yung depensa niya kay Pangulo. Sabi kasi, may 52% na tao na walang tiwala sa Pangulo. Sabi niya, okay lang yun. Hindi, sabi pala, may 48% na walang trust kay Pangulo. Sabi niya, okay lang yun. May 52% pa naman nagtitiwala sa kanya. Hindi po ganun ang poll. Ang poll kasi, no trust, small trust, cannot say big trust. So, 30% lang po ang malaki ang tiwala kay Pangulong Marcos. Yung iba, maliit ang tiwala. Yung iba, hindi nila alam kung dapat pagtiwalaan. So, hindi po 52% ang may tiwala kay Pangulo. Tingnan nyo po kasi, matuto po tayong bumasa ng poll numbers.
at mag-analyze ng poll results. Hindi po 100 minus 48 po yan equals 52 ang may tiwala. Hindi po ganoon. Saan ba kinukuha kasi ni Pangulong Marcos ng mga tao niya? Yun lang. Buhay. Yun lang. Bago may mga trolls pa yan, ganun din. Walang quality, walang followers. Anyway, ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. Anyway, kahapon yata ay may usap-usapin na impeachment. Umiinit ang usapin na hindi lamang si Vice President Sara Duterte ang hahainan ng impeachment. Umiinit din ang usapin na may impeachment na ihahain, impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. At alam mo kung anong umiinit pa? Ano po ang Etong mainit? studio, mainit! Alam! Naka-on nga yung aircon, Ay, mainit mainit dito na. Kung anong init nung usapin sa Spring in Prague, usapin dun sa impeachment. Yun ang init nitong studio. Ano ba to? Kala ko kung saan ka na Alam ko, nag-init malaki eh. kita nitong studio. Nakakapagpahid naman. Hindi. Alam mo, Tony, iba yung body, natin, temperature. Hot kasi tayo. Merong, ikaw lang naman na nag-iinit lagi eh. Oh, Anyway, diba? babalik tayo sa mainit na impeachment. Opo. Yan! Malamig na po rito. Yan. Yan. Mainit Thank na you. impeachment. Ang basihan daw ng impeachment kay Pangulong Marcos ay betrayal of public trust. Oh. Ibig sabihin, yung tiwala na inilagak sa kanya Ay, ng nawala. taong bayan ay wala na. Kanyang Wala na. hindi niya tinupad. Ibig sabihin, pinagtaksilan niya tayo. Naging salawahan siya. Diba? Parang boyfriends. Ikaw alay salawahan. Oh, yeah. Bakit mo ako pinaasa? Oh, yeah. Sige. Tuloy mo. Inibig pa kita ng lubusan. Oh, yeah. Ngunit ako'y iniwan. Oh, di ba? yeah. Boyfriends. Di ba? Di ba? Yan. Ano daw ang basihan kung bakit sinasabi ng mga nais maghain ng impeachment na parang